Isang kalabog. Iyon ang gumising sa diwa ni Alina. Mula sa manipis na kumot, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tiningnan niya ang cellphone sa tabi ng unan. 2:00 ng madaling araw. Sino ang gagawa ng ingay sa ganitong oras? Dahan-dahan siyang bumangon. Bawat galaw ay maingat. Ang tanging liwanag sa kanyang maliit na silid ay nagmumula sa siwang ng bintana. Sapat lang para makita niya ang balangkas ng mga gamit na hindi pa niya naiaayos. Unang gabi niya sa mansyon ng mga Divilla. Unang gabi sa trabaho bilang isang tagapag-alaga. Isang kaluskos na naman. Mas malapit ngayon, tila nagmumula sa ibaba. Nanlamig ang mga kamay ni Alina. Magnanakaw. Iyon agad ang pumasok sa isip niya. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Nag-iisa lang siya sa quarter ng mga katulong. Ang sabi ng headmaid, nasa business trip daw ang amo nilang si Sir Angelo. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang tumawag ng tulong. Pero ang cellphone niya, 2% na lang ang baterya, hindi aabot. Nanginginig ang mga daliri niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Sumilip siya sa madilim na pasilyo. Walang katao-tao. Ang tanging maririnig ay ang sarili niyang hininga at ang ugong ng aircon sa malayo. Isang anino ang gumalaw sa dulo ng hagdanan. Napasinghap si Alina at mabilis na nagtago sa likod ng pader. Grabe. Totoo nga. May tao. Isang lalaking matangkad at nakaitim. Dahan-dahan itong naglalakad, tila pamilyar sa bawat sulok ng bahay. Hindi niya hahayaang may mangyaring masama. Naalala niya ang bilin ng kanyang tatay Tomas. Anak, mag-iingat ka palagi. Ang tapang hindi lang sa pakikipag-away, nasa pagprotekta rin yan sa sarili mo. Humanap siya ng pwedeng ipanghampas. Isang plorera sa maliit na mesa sa tabi niya. Mabigat. Pwede na ito. Mahigpit niya itong hinawakan. Ang palad niya'y pinagpapawisan na. Hinintay niya ang tamang pagkakataon. Nang dumaan ang anino sa tapat niya, buong lakas siyang lumabas mula sa pinagtataguan. Magnanakaw, sigaw niya. Itinaas niya ang plorera, handang ihampas. Ngunit mas mabilis ang lalaki. Nahawakan nito ang kanyang braso sa ere. Sa gulat at pagpupumiglas ni Alina, nawalan sila pareho ng balanse. Bumagsak sila sa sahig, siya sa ilalim at ang lalaki sa ibabaw niya. Ang plorera ay gumulong palayo. Lumikha ng ingay sa katahimikan. Ang mukha ng lalaki ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Naamoy niya ang mamahaling pabango nito, isang amoy na hindi nababagay sa isang magnanakaw. Sa taranta, sa gulat, sa kagustuhang itulak ito palayo, nagawa ni Alina ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hinalikan niya ito. Isang mabilis, magulo, at desperadong pagdampi ng mga labi. Hindi ito halik ng pagmamahal, kundi isang aksidenteng puno ng takot. Tila nagulat din ang lalaki. Nanigas ito sa ibabaw niya. Sa sandaling iyon, ang tanging gumagalaw lang ay ang kanilang mga dibdib na sabay na umaakyat at bumabanaog. Ang mga mata ni Alina ay nanlalaki sa dilim. Anong ginawa niya? Bakit niya ginawa iyon? Bigla, isang maliwanag na ilaw ang bumuhos sa buong pasilyo. Automatikong bumukas ang mga ilaw at sa ilalim ng liwanag na iyon, nakita ni Alina ang mukha ng lalaking kahalikan niya lang. Hindi ito magnanakaw. Ang mukha nito ay tila inukit ng mga anghel. Perpekto ang bawat anggulo, mula sa makakapal na kilay, matangos na ilong, hanggang sa mga labi nitong bahagyang nakaawang pa dahil sa gulat. Nakatitig ito sa kanya, hindi galit, hindi takot, kundi may isang ekspresyong hindi niya mabasa. Isang pagtataka. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Alina ang pag-akyat ng init sa kanyang pisngi. Isang init na mas masahol pa sa hiya.
Dahil ang lalaking nasa ibabaw niya, ang lalaking ninakawan niya ng halik, ay walang iba, kundi ang pinakagwapong lalaking nakita niya sa buong buhay niya. Siya si Angelo De Villa, ang amo niya. Hindi mapigilan ni Angelo De Villa ang pagngiti habang nakatitig sa mga numero sa kanyang laptop screen. Ngunit hindi ang quarterly report ng kumpanya ang dahilan. Ang dahilan ay ang babaeng sumigaw ng magnanakaw bago siya halikan. Napailing siya. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang malalamunan. Kahit sinong normal na tao ay dapat nagalit. Dapat ay tinawag niya ang mga gwardya. Dapat ay sinisante niya ito kaagad. Pero hindi. Sa halip, ang naramdaman niya ay isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pagkaaliw. Sa mundo niya, ang mga babae ay kalkulado. Bawat ngiti, bawat galaw, bawat salita ay may intensyon. Nakikita niya ito sa mga business meetings, sa mga social gatherings, sa mga babaeng ipinapakilala sa kanya ng kanyang mga kasosyo. Lahat sila ay perpekto, makinis at nakakabagot. Pero ang babaeng yon, si Alina Reyes ay iba. Ang takot sa mga mata niya ay totoo. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay totoo. At ang halik, iyon ang pinakatotoo sa lahat. Isang aksidenteng puno ng gulat at pagkalito. Walang plano, walang agenda. Tumingin siya sa bintana ng kanyang home office. Tanaw ang malawak na hardin ng mansyon. Naalala niya ang itsura nito kagabi nang bumukas ang mga ilaw. Ang pamumula ng pisngi nito na mas matingkad pa sa lipstick ng kahit sinong modelong nakilala niya. Ang gulat sa mga mata nito na tila isang usa na nasilaw sa liwanag ng sasakyan. Biglang nag-vibrate ang cellphone na nasayo niya sa mesa. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpabago sa kanyang ngiti at nagpabalik sa kanya sa realidad. Beatrice. Hindi niya ito sinagot. Hinayaan niya lang itong tumunog hanggang sa tumigil. Isang alaala ang mabilis na pumasok sa kanyang isip. Isang gabi, 3 taon na ang nakalipas sa isang mamahaling restaurant. Ang kumpanya ng pamilya De Villa ay nasa gitna ng isang krisis. Angelo, we need to be practical, sabi ni Beatrice habang inaayos ang kanyang diamond earring. Walang bakas ng emosyon sa kanyang perpektong mukha. My family's reputation is at stake. I cannot be tied to a sinking ship. Ganun lang kadali. Walang luha, walang panghihinayang. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isa lang palang transaksyon na nag-expire na. Simula noon, nagtayo siya ng pader sa paligid ng kanyang puso. Ang pagdating ni Alina ay tila isang maliit na bitak sa pader na yon. Isang hindi inaasahang kalabog sa gitna ng gabi na gumising sa isang bagay sa loob niya. Tumayo si Angelo, kailangan niya ng kape. Pagbaba niya sa kusina, naroon si Alina. Nakatalikod ito, abala sa pag-aayos ng mga prutas sa isang basket. Suot nito ang simpleng uniforme, nakatali ang buhok sa isang hindi perpektong bun. Nang maramdaman niyang may tao, dahan-ahan itong lumingon at nang makita siya, para itong nakakita ng multo. Sir, sabi nito, halos pabulong. Yumuko ito agad, tila gustong magtago sa sarili nitong anino. Good morning, sagot ni Angelo sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Good morning po, sir. Gagawa ko po kayo ng kape. Mabilis nitong sabi at akmang tatalikod para magtimpla. Wag na, ako na. Pigil niya. Kaya ko naman. Hindi na sumagot si Alina. Nanatili lang itong nakayuko habang naglalakad siya papunta sa coffee machine. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila napakabigat. Ramdam niya ang hiya at kaba nito. Nang makuha niya ang kanyang kape, muli itong nagsalita. Sir, pasensya na po talaga sa nangyari kagabi. Hindi ko po sinasadya. Tiningnan siya ni Angelo. Muli, nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Okay lang.
At least alam kong ligtas ang bahay na ito kapag wala ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi niya. Nakita niyang bahagyang nag-angat ng tingin si Alina. Nagulat, bago yumuko ulit at mabilis na nagpaalam para magpatuloy sa kanyang trabaho. Pinanood niya itong umalis at hindi niya mapigilang isipin na sa kabila ng lahat, may kakaibang ganda sa pagiging simple nito. Kinahaponan, mula sa bintana ng kanyang opisina, nakita niya si Alina sa hardin. Maingat nitong inaalis ang mga tuyong dahon sa isang halaman ng rosas. Hinahaplos nito ang mga talulot na parabang mga bagay na napakahalaga. May ngiti sa labi nito habang ginagawa iyon. Isang ngangiting totoo at payapa. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Angelo. Bago siya umalis para sa isang meeting, sinadya niyang iwan ang kanyang itim na coat sa sofa sa sala. Isang lugar na siguradong makikita nito. Pagbalik niya kinagabihan, gaya ng inaasahan niya, sinalubong siya nito sa may pinto. Hawak ang coat niya. "Sir, naiwan niyo po ito," sabi ni Alina. Iniabot sa kanya ang damit. Kinuha ito ni Angelo. Sinadyang dampiin ng kanyang mga daliri ang kamay nito. Naramdaman niya ang bahagyang pag-igtad nito. Tinitigan niya ito sa mata at sa pagkakataong ito, hindi ito agad yumuko. "Salamat," sabi ni Angelo. Isang mainit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bahagya siyang lumapit at bumulong. "At huwag kang mag-alala. Hindi ko isusumbong sa pulis ang magnanakaw kagabi." Kumindat siya. Nakita niya ang muling pag-akyat ng dugo sa mga pisngi ni Alina. Ngunit sa pagkakataong ito, kasabay ng hiya. May nakita siyang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na nagsasabing, baka sa wakas, ang anghel sa dilim na ito ay nagsisimula nang hindi matakot sa kanya. "Hindi ko isusumbong sa pulis ang magnanakaw kagabi." Ang mga salitang yon, kasama ang kindat ni Sir Angelo, ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Alina na parang sirang plaka. 2 araw na ang nakalipas, pero sa tuwing maaalala niya iyon, automatiko siyang napapahawak sa kanyang dibdib. Sinusubukang pakalmahin ang pusong nagwawala. Hindi dapat ganito. Amo niya ang lalaki. Isa siyang hamak na kasambahay. Ang agwat nila sa buhay ay parang langit at lupa. Pero paano niya sasabihin iyon sa puso niya? Si Sir Angelo ay hindi tulad ng mga among napapanood niya sa teleserye. Hindi ito masungit. Hindi ito mayabang. Sa katunayan, ito pa yata ang pinakamabait na taong nakilala niya. Lagi itong bumabati sa kanya ng good morning. Tinatanong nito kung kumain na ba siya. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya mula sa bintana ng opisina nito. At kapag nagtama ang kanilang mga mata, ito ang unang ngumingiti. Ang mga simpleng bagay na yon ay unti-unting nagiging sinag ng araw sa madilim niyang mundo. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili para protektahan ang sarili mula sa masasakit na salita ay nagsisimulang magkaroon ng mga bitak. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman, lumapit ito sa kanya. "Mukhang masaya ka sa ginagawa mo," sabi ni Angelo. Napatalon sa gulat si Alina. "Ay kabayo," bulalas niya. "Sir, ginulat niyo naman po ako." Isang mahinang tawa ang narinig niya mula kay Angelo. "Sorry, nakikita ko lang kasi kung gaano kakaingat sa kanila. Mahilig ka ba talaga sa halaman?" Tumango si Alina, medyo nahihihiya. "Opo, sir. Sabi po kasi ng Nanay Elena ko, ang mga halaman daw po, parang tao. Kapag inalagaan mo ng mabuti, ibibigay nila sa'yo ang pinakamaganda nilang bulaklak." Tumingin sa kanya si Angelo. Isang kakaibang kinang ang nasa mga mata nito. "Mabait siguro ang pamilya mo." "Opo, sir. Sobra po." Hindi niya napigilang ngumiti nang maalala ang kanyang mga magulang. Pero kasabay noon, naalala rin niya ang kanyang kapatid. Ang nangiti niya ay unti-unting naglaho. "May problema ba?" tanong ni Angelo.
Tila napansin ang pagbabago sa kanyang mukha. Wala po, sir. Naalala ko lang po si Cassandra, yung ate ko. Bakit? Anong meron sa ate mo? Nag-aalangan si Alina. Ayaw niyang magkwento ng problema ng pamilya sa amo niya. Maganda po kasi siya, sir. Sobrang ganda. Kaya, sanay na po ako na laging nasa anino niya. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. Bigla na lang lumabas sa bibig niya. Hindi nagsalita si Angelo. Tinitigan lang siya nito na para bang may hinahanap sa kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti ito ng bahagya. Alam mo, Alina, ang anino ay nangangahulugan lang na may liwanag sa malapit. Natigilan si Alina. Hindi niya naintindihan ng lubos ang ibig sabihin noon, pero ang paraan ng pagkakasabi nito, ang init sa boses nito, ay tumagos sa puso niya. Kinagabihan, masama ang pakiramdam ni Alina. Nilalagnat yata siya. Nakahiga lang siya sa kanyang kama nang may kumatok. Nang buksan niya ang pinto, nagulat siya nang makita si Sir Angelo na may dalang tray. Sa tray, may isang mangkok ng mainit na lugaw at isang baso ng tubig. Narinig kong umuubo ka kanina, sabi nito. Kainin mo to. Magpahinga ka na pagkatapos. Naku, sir! Nakakahiya po. Bakit kayo pa po ang nag-abala? Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, gumaling ka. Inilapag nito ang tray sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Ang amoy ng luya mula sa lugaw ay tila gamot na sa kanyang pakiramdam. Hindi na niya napigilan ang sarili. Salamat po, sir. Sobra. Angelo na lang. Kapag tayong dalawa lang, sabi nito bago tumalikod at umalis, isinara ang pinto ng marahan. Habang kinakain niya ang lugaw na niluto mismo ng amo niya, isang mainit na likido ang pumatak sa kanyang kamay. Luha pala. Umiiyak siya hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kaligayahan. Kailan ba ang huling beses na may isang taong hindi niya kapamilya na nag-alaga sa kanya ng ganito? Kinabukasan, magaling na siya. Bilang pasasalamat, ipinaghanda niya si Angelo ng kanyang paboritong almusal, sinangag at tuyo. Nakita niyang napangiti ito nang makita ang pagkain. Paano mo nalaman? Tanong ni Angelo. Narinig ko po kay Manang Lita, yung headmaid. Sagot niya. Ang buong linggong iyon ay lumipas na parang panaginip. Nagkakaroon sila ng mga maliliit at tahimik na sandali. Minsan, sabay silang manonood ng isang lumang pelikula sa TV sa sala. Magkalayo ang upuan, pero parehong ramdam ang presensya ng isa't isa. Isang araw, inabutan siya ni Angelo ng isang maliit na paso. Sa loob noon ay isang cactus. Para saan po ito, Angelo? Para sa'yo, sabi nito. Katulad mo, hindi kailangang maging marangya. Ang mahalaga, matatag. At kapag namulaklak, kakaiba ang ganda. Napakagatlabi si Alina para pigilan ang kilig. Ang puso niya ay tila isang hardin na matagal nang natuyo. At si Angelo ang ulan na dahan-dahang nagbibigay buhay dito muli. Ngunit ang isip niya ay patuloy na bumubulong. Huwag kang umasa, Alina. Imposible yan. Isang gabi, habang nag-aayos siya sa sala, biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ito ng isa pang katulong. Isang babae ang pumasok. Napakaganda. Ang bawat hibla ng buhok nito ay perpekto. Ang suot nitong pulang bestida ay tila nagkakahalaga ng kanyang isang taong sahod. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa. Nakita ng babae si Angelo na pababa ng hagdanan. Agad itong ngumiti. Isang nangiting matamis pero may halong lamig. Pagkatapos, ang mga mata nito ay napunta sa direksyon ni Alina. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang tinging mapanuri at tila nandidiri. Nakita niyang papalapit na si Angelo sa kanila, pero ang babae ang unang nagsalita. Angelo, my love, sabi nito sa isang boses
nakasingkinis ng seda. Aren't you going to introduce me to your new help? Ang salitang help ay binitawan nito na may diin, na para bang isa itong maruming salita. Sa isang iglap, lahat ng mumunting saya at pag-asa na naramdaman ni Alina ay gumuho. Ang babaeng ito, na tila isang diyosa, ang bumalik sa kanya sa katotohanan. Siya si Beatrice Madrigal, ang nakaraan ni Angelo, at ang bangungot na magsisimula pa lang para kay Alina. Nakatayo lang si Alina sa gilid, tila isang halamang palamuti na walang napapansin. Ang pangalan ng babae ay Beatrice, at ang paraan nito, kung tumingin kay Angelo, ay nagsasabi ng lahat, pagmamay-ari. Beatrice, what are you doing here? Ang boses ni Angelo ay malamig, walang bakas ng tuwa. Ipinakilala niya sila, ngunit ang tono ay formal at pilit. This is Alina Reyes. She works here. Ang diin sa salitang works here ay malinaw na paglalagay ng linya, pero hindi yun narinig ng puso ni Alina. Ang narinig lang niya ay ang katotohanan. Empleyado lang siya. I see, sabi ni Beatrice. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Well, it's nice to meet you, Alina. Ngunit ang tingin nito ay nagsasabing, sana hindi na lang kita nakilala. Ang hapunan ng gabing iyon ang pinaka-nakakakabang karanasan sa buong buhay ni Alina. Pinilit siyang paupuin ni Angelo sa mesa, isang bagay na hindi dapat ginagawa ng isang kasambahay. Ngunit ang pag-upo doon, sa pagitan ng 2 taong halatang may malalim na nakaraan, ay isang uri ng parusa. Si Beatrice ang bida sa usapan. Do you remember, Angelo, that time in Paris? Nung naligaw tayo at napunta sa maliit na restaurant na yon, the best ang wine nila. Angelo, my dad was asking about you. He misses playing golf with you. Bawat kwento, bawat alaala, ay isang patalim na humihiwa sa kumpiyansa ni Alina. Pakiramdam niya ay isa siyang multo na nakaupo sa hapagkainan. Pinaglalaruan lang niya ang pagkain sa kanyang plato, walang ganang kumain. Ang suot niyang simpleng uniforme ay tila sumisigaw ng kahirapan sa ilalim ng maningning na chandelier ng mansyon. Habang nagbubuhos ng red wine si Beatrice sa kanyang kopita, sinadya man o hindi, natabig nito ang baso. Ang mamahaling alak ay tumapon, direkta sa puting uniforme ni Alina. Oh my God! I'm so sorry! Sigaw ni Beatrice, ngunit ang gulat sa kanyang mukha ay halatang peke. Alina, are you okay? Mabilis na tumayo si Angelo. Kumuha ng tissue para tulungan siya. Pero inunahan siya ni Beatrice. Nako, kasalanan ko to. Halika, iha. Samahan kita sa taas. May mga luma akong damit doon. Baka may magkasya sa'yo. Para naman hindi ka mukhang basahan. Ang mga salitang luma at basahan ay tumusok sa puso ni Alina. Ngunit wala siyang nagawa, kundi tumango at sumunod. Sa maluwag na guest room, nagbukas si Beatrice ng maleta na puno ng mga branded na damit. Kumuha ito ng isang simpleng bestida at inabot kay Alina. Here, subukan mo to, sabi nito. Baka sakaling makatulong yan sa itsura mo. Naramdaman ni Alina ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Napayuko siya, pinipigilan ang luhang nagbabantang pumatak. Ang ginagawa ni Beatrice ay hindi pagtulong. Ito ay pagpapamukha sa kanya kung nasaan ang kanyang lugar. Nang makabalik sila sa ibaba, narinig ni Alina ang nagtataas na boses mula sa sala. Si Angelo at Beatrice, nag-aaway. I told you, we're over. Why can't you understand that? Sigaw ni Angelo. Over? Angelo, huwag tayong maglokohan. You're just bored. Pinaglalaruan mo lang yang probinsyanang yan. In the end, you will always come back to me dahil ako ang nababagay sa'yo. Hindi na niya narinig ang sagot ni Angelo. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid. Ang puso niya'y durog na durog. Pinaglalaruan lang. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
Maya-maya pa nang medyo kumalma na siya, lumabas siya para kumuha ng tubig. Tahimik na ang buong bahay. Siguro ay umalis na si Beatrice. Habang pabalik siya sa kanyang silid, hinarang siya nito sa pasilyo. Mag-isa na lang sila. Wala na ang pekeng ngiti ni Beatrice. Ang mukha nito ngayon ay pununo ng pagmamataas at galit. Makinig ka sa akin. Basahan. Simula nito sa isang mapanganib na bulong, huwag kang mag-ilusyon. Si Angelo ay sa akin. Oo, mabait siya. Ganyan talaga siya sa mga kawawa. Awa ang nararamdaman niya para sa'yo, hindi pagmamahal. Lumapit pa ito. Ang mamahaling pabango ay tila lason sa pangamoy ni Alina. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Dugtong ni Beatrice, ang bawat salita ay may kamandag. Sa tingin mo ba, ang isang tulad mo ay papatulan ng isang divilya? Isa ka lang alikabok sa maganda niyang sapatos. At darating ang araw, papagpagin ka rin niya. Hindi nakapagsalita si Alina. Naramdaman niya ang pagbara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero walang salitang lumalabas. Ngumisi si Beatrice, kontento sa epekto ng kanyang mga salita. Kaya bago pa mangyari yon, umalis ka na, para hindi ka masyadong masaktan. Pagkatapos noon, tinalikuran na siya nito at naglakad palayo. Ang tunog ng takong nito sa marmol na sahig ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang puso. Nanginig ang mga tuhod ni Alina. Pumasok siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Humagulhol siya ng walang tunog. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sumunod siya sa sinabi ni Beatrice. Tumingin siya sa salamin. At ang nakita niya ay hindi ang Alinang nakaramdam ng kilig at pag-asa. Ang nakita niya ay ang Alinang laging ikinukumpara sa maganda niyang kapatid. Ang Alinang walang halaga. Ang Alinang isang basahan. Tama si Beatrice. Isang kahibangan ang lahat ng ito. Isang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanyang pag-iyak. Alina? Boses iyon ni Angelo. Alina, we need to talk. Isang malakas na kalabog ng pinto ang gumising sa buong mansyon. Get out, Beatrice, now! Ang sigaw ni Angelo ay umamalingaw-ngaw sa sala. Puno iyon ng galit na matagal na niyang kinimkim. Ang pagbabalik ni Beatrice ay hindi lang isang istorbo. Ito ay isang paglapastangan sa kapayapaan na unti-unti niyang natatagpuan. Why are you so angry, Angelo? Dahil ba sa kanya? Sumbat ni Beatrice, ang muka ay hindi makapaniwala. I can't believe this. Ipinagpapalit mo ako sa isang katulong? Wag na wag mo siyang tatawaging ganyan, maring sabi ni Angelo. Ang mga panga ay nagtagis. She has more kindness in her little finger than you have in your entire body. Ngayon, umalis ka na bago pa kita makaladkad palabas. Sa wakas, natakot si Beatrice. Nakita nito ang apoy sa mga mata ni Angelo, isang apoy na hindi nito kailanman nakita noon. Padabog itong umalis, isinumpa ang pangalan ni Alina habang papalabas ng pinto. Naiwan si Angelo sa gitna ng sala, humihingal sa galit. Pero sa ilalim ng galit na yon ay ang pag-aalala. Pag-aalala para kay Alina. Narinig kaya nito ang usapan nila? Ano kaya ang mga pinagsasabi ni Beatrice sa kanya kanina? Kilala niya si Beatrice. Ang dila nito ay mas makamandag kaysa sa ahas. Kaya siya kumatok sa pinto ni Alina. Alina, we need to talk. Nang bumukas ang pinto, ang nakita niya ay nagpadurog sa kanyang puso. Ang mga mata ni Alina ay namumugto. Ang ilong ay namumula. Umiyak ito. At alam niyang si Beatrice ang dahilan. Sa Sir Angelo, sabi nito, ang boses ay paos. Muli, yumuko ito. Ang distansya na unti-unti niyang binubura sa pagitan nila ay bumalik. Mas malawak pa kaysa dati. Puwede ba tayong mag-usap? Mahinahong tanong niya. Pagod na po ako, sir. Bukas na lang po siguro. Sagot nito, hindi man lang tumitingin sa kanya.
Alina, please, about Beatrice? Wala po yun, sir. Putol nito. Naiintindihan ko po. Karapatan niyo pong magdala ng bisita dito. Trabaho ko lang po ang magsilbi. Ang bawat salitang po at sir ay tila isang sampal sa mukha ni Angelo. Bumalik na naman sila sa simula. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ang pader. Itinayo na naman ito ni Alina, mas mataas at mas matibay. Sa mga sumunod na araw, naging anino na lang ulit si Alina sa mansyon. Iniiwasan siya nito sa bawat pagkakataon. Kung papasok siya sa kusina, lalabas ito. Kung uupo siya sa sala, aakyat ito sa taas. Ang mga sagot nito sa tanong niya ay laging maikli at formal. Kumain ka na? Opo, sir. Kamusta ang mga halaman? Okay lang po, sir. Nawala na ang mga ngiti. Nawala na ang mga saglit na pagtama ng kanilang mga mata. Ang paraiso na akala niya ay natagpuan niya ay nilason na ng kamandag ni Beatrice. Isang hapon, nakita niya si Alina sa hardin. Kausap ang kapatid nitong si Cassandra. Maganda nga ang kapatid nito, tulad ng sabi ni Alina. Pero may kung anong kulang dito. Ang nangiti nito ay hindi kasing init ng kay Alina. Nakita niyang may iniabot na pera si Cassandra kay Alina. Biglang may kumirot sa puso ni Angelo. Isang pangit na isipin ang nabuo sa kanyang utak. Posible kayang sinusuhulan ni Cassandra si Alina para umalis? Baka ayaw ng pamilya nito na masangkot ang anak nila sa isang mayamang tulad niya. Baka iniisip din nilang pinaglalaruan lang niya si Alina. Ang isiping iyon ay nagdulot ng galit sa kanya. Galit sa mundo. Galit sa mga taong laging iniisip na ang lahat ay tungkol sa pera. Hindi na siya nakapagpigil. Nang makaalis si Cassandra, nilapitan niya si Alina. Ang intensyon niya ay magtanong ng mahinahon. Pero ang lumabas sa bibig niya ay puno ng pagkadismaya at sakit. Lahat ba ng bagay sa mundo nadadaan sa pera? Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Alina. Ang pagkalito. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Nakita ko kayo ng kapatid mo, sabi niya. Ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang gusto. May presyo ba ang pag-alis mo dito, Alina? Sabihin mo lang, kaya kong tapatan. Kaya kong doblehin. Sabihin mo lang kung magkano. Ang mga salita ay binitiwan niya bago pa man niya maproseso. At sa sandaling makita niya ang sakit sa mga mata ni Alina, ang luhang biglang namuo roon. Alam niyang nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Ang akala niyang pader na itinayo ni Alina ay gawa sa bato. Ngayon, nalaman niyang gawa lang pala iyon sa salamin. At siya sa sarili niyang mga salita ang bumasag dito. Hindi nagsalita si Alina. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Tinitigan lang siya nito. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagtataksil na hindi niya kayang sukatin. Pagkatapos, tumalikod ito at tumakbo. Naiwan si Angelo na nakatayo roon. Ang mga salitang binitiwan niya ay nakabara sa sarili niyang lalamunan. Gusto niyang bawiin, gusto niyang humingi ng tawad, pero huli na ang lahat. Ang lason na ikinalat ni Beatrice ay gumapang na. At sa pagkakataong ito, siya mismo ang tumulong na iturok iyon sa puso ng kaisa-isang babaeng nagparamdam sa kanya na posibleng maging totoo muli ang mundo. Grabe girl, ang ganda ng bag mo, Hermes ba yan? Ngumiti lang si Cassandra Reyes at itinaas ng bahagya ang kanyang mamahaling leather bag. Of course, kakadating lang last week. Nasa isang high-end na coffee shop siya sa Greenbelt kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang grupo ng mga babaeng mas interesado sa brand ng suot niya kaysa sa nararamdaman niya. Para sa kanila, si Cassandra ay isang trophy. Maganda, mayaman ang boyfriend, laging nasa uso. Perpekto. Pero habang humihigop siya ng kanyang overpriced na latte, isang pakiramdam ng pagkabagot ang gumapang sa kanya. Paulit-ulit na lang na ang usapan ay laging tungkol sa shopping,
Sa latest gossip, sa kung sino ang nag-cheat sa kanilang boyfriend, isang mundong mababaw at walang katuturan, nagpaalam siyang mag-CR para lang makatakas sandali. Habang naglalakad, napadaan siya sa isang mesang nasa sulok. Isang boses ang pumukaw sa kanyang atensyon, isang boses na pamilyar at nakakairita. I told you girls, aalis din yung basahan na yon. It's just a matter of time. Napatigil si Cassandra. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya si Beatrice Madrigal, napapaligiran ng sarili nitong mga alipores. Si Beatrice ay ex ng boyfriend ng isa sa mga kaibigan niya. Kilala niya ito bilang isang ahas na may ngiting anghel. Nagkunwari siyang may tinitingnan sa isang butik, sa tapat habang pinakikinggan ang usapan ni Papa nila. Grabe ka, Bea. Ang galing ng plano mo, sabi ng isa sa mga babae. Tumawa si Beatrice, isang tawang mayabang. Of course, kailangan mong ipakita sa mga ganoong tao kung saan sila lulugar. I even gave her one of my old dresses. You should have seen her face. Para siyang pulubi na nanalo sa loto. Nagtawanan ang buong grupo, pero hindi natawa si Cassandra. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Basahan? Pulubi? Si Alina ba ang pinag-uusapan nila? Ang kapatid niya? And Angelo? Pagpapatuloy ni Beatrice. Sobrang apektado. Sinisigawan niya ako, pero alam ko, deep inside, he knows I'm right. At yung huling alas ko, I will make them believe na may nangyari ulit sa amin. Konting picture lang yan, konting drama. Babalik din sa akin si Angelo. At yung probinsyanang yon, she will crawl back to whatever hole she came from. Sa sandaling iyon, ang naramdaman ni Cassandra ay hindi na lang basta kaba. Galit. Isang purong galit ang kumulo sa loob niya. Oo, inaamin niya. Hindi siya ang pinakamabait na ate kay Alina. Lagi niya itong tinutukso. Lagi niyang ipinapamukha dito na mas maganda siya, mas sikat, mas gusto ng mga tao. Pero hindi nila alam ang totoong dahilan. Isang alaala ang pumasok sa isip ni Cassandra. Noong high school sila, nanalo siya sa isang beauty pageant. Pag-uwi niya dala ang kanyang corona at sash, ang una niyang nakita ay ang kanyang mga magulang na masayang kausap si Alina sa kusina. Ang galing-galing mo talaga, anak. Sabi ni Tatay Tomas kay Alina, pinupunasan ang noo nitong pinagpapawisan. Kahit hindi ka nanalo sa Quiz B, ang importante, ginawa mo ang best mo. Proud na proud kami sa'yo dahil sa kabaitan at talino mo. Oo nga anak, sabi ni Aling Elena. Ang ganda ng puso mo. Yan ang tunay na corona. Pagkatapos ay napansin nila si Cassandra na nakatayo sa pinto. Oh, andyan ka na pala anak. Congratulations! Ang ganda-ganda mo talaga. Yun lang, ang ganda-ganda mo. Walang sinabi tungkol sa pagiging matalino. Walang sinabi tungkol sa pagiging mabuti. Paulit-ulit na lang. Ang tanging papuri na nakukuha niya ay tungkol sa kanyang mukha. Noon niya naintindihan, si Alina ang mahal nila dahil sa kung sino ito. Siya, mahal lang nila dahil sa kung ano ang itsura niya. At dahil doon, nagsimula siyang magalit kay Alina. Isang galit na nag-ugat sa inggit. Inggit sa pagmamahal na walang kondisyon na natatanggap nito. Ang panunokso niya ay isang paraan para iparamdam kay Alina ang sakit na nararamdaman niya, ang pakiramdam na may kulang sa'yo. Pero ngayon, habang naririnig niya ang masasamang plano ni Beatrice, lahat ng inggit na yon ay nawala. Napalitan iyon ng pag-aalala. Si Alina, sa kabila ng lahat, ay kapatid niya. At walang sino man ang may karapatang tapak-tapakan ito. Bumalik si Cassandra sa mesa ng mga kaibigan niya, pero wala na sa usapan nila ang isip niya. Nakatingin lang siya kay Beatrice sa malayo. Ang isip ay nagpaplano. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-record ng voice memo. Itinago ito sa ilalim ng mesa. Pagkatapos ay tumayo siya. Excuse me girls, may pupuntahan lang ako. Lumapit siya sa mesa ni Beatrice. Nagulat ang mga ito.
Cassandra Reyes, what a surprise! Bati ni Beatrice, pekeng-peke ang nangiti. Ngumiti rin si Cassandra, isang ngiting kasing peke. Hi, Bia. Pwede ba kitang makausap? Saglit lang. Girl talk. Niyaya niya ito sa isang lugar na medyo malayo sa mga kaibigan nila. At doon, gamit ang lahat ng kanyang galing sa pagkukunwari, kinaibigan niya ito, pinuri ang plano nito, at hinayaan itong magkwento pa ng mga detalye. Lahat habang ang voice recorder sa kanyang cellphone ay bukas. Nang makakuha na siya ng sapat na ebidensya, bumalik siya sa sarili niyang mundo. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan niyang balaan si Alina. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ng kapatid. Isang ring, 2, 3. Walang sumasagot. Nag-aalala na siya. Alam niyang marupok ang puso ni Alina. Alam niyang madali itong maniwala sa kasinungalingan, lalo na kung tungkol sa kanyang itsura. Nag-text siya. Alina, huwag kang maniniwala sa kahit anong sasabihin ni Beatrice. Magkita tayo. ASAP. Pinindot niya ang send. Ngunit habang tinititigan niya ang screen, nag-aalala siyang baka huli na ang lahat. Baka ang lason na ikinakalat ni Beatrice ay nakapasok na sa sistema ng kanyang kapatid. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Cassandra ang tunay na takot, hindi para sa sarili, kundi para kay Alina. Hindi nabasa ni Alina ang text message mula kay Cassandra. Ang cellphone niya ay nakapatong lang sa kama, naka-silent mode. Wala siyang ganang tingnan yon. Wala siyang ganang kausapin ang kahit sino. Pagkatapos ng masasakit na salitang binitawan ni Angelo sa hardin, pakiramdam niya ay tinanggalan siya ng kaluluwa. Ang sakit ay doble-doble. Una, mula kay Beatrice. Pangalawa, at pinakamasakit sa lahat, mula mismo sa lalaking nagsimulang magpatibok muli ng kanyang puso. May presyo ba ang pag-alis mo dito, Alina? Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Ipinamukha nito sa kanya na sa huli, ganoon lang talaga ang tingin sa kanya ng mga mayayaman, isang bagay na nabibili, isang bagay na may presyo. Tama si Beatrice, awa lang iyon. Lahat ng kabaitan ni Angelo, ang pagluluto ng lugaw, ang pagbibigay ng cactus, lahat iyon ay dahil lang sa awa, dahil nakakaawa naman talaga siya. Nakahiga lang siya sa kanyang kama, nakatitig sa kisame. Ang bawat anino sa silid ay tila nagiging halimaw na bumubulong ng kanyang mga kahinaan. Pangit, walang halaga, basahan. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang hardin. Ang mga rosas na inalagaan niya ay namumukadkad ng napakaganda sa ilalim ng buwan. Naalala niya ang sinabi ni Angelo. Ang anino ay nangangahulugan lang na may liwanag sa malapit. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Siguro nga, pero sa kwento ng buhay niya, siya ang anino. At ang liwanag ay para sa mga taong tulad ni Angelo, Beatrice, at kahit si Cassandra. Sila ang mga bituin. Siya ang madilim na langit na nagbibigay daan para sila ay magniningning. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang unknown number ang nag-message. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Isa itong litrato. Sa litrato, magkayakap si Angelo at Beatrice. Nakatalikod si Angelo, pero kilala niya ang tindig nito. Ang buhok, ang damit. Si Beatrice naman ay nakaharap sa kamera, nakangiti. Ang isang kamay ay nakahawak sa pisngi ni Angelo, na para bang kakatapos lang nilang maghalikan. Ang caption sa ilalim, "Some things are just meant to be." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alina ang pagtigil ng pagtibok ng kanyang puso. Para siyang nahulog sa isang napakadilim at napakalamig na balon na walang katapusan. Ito na ang katotohanan. Ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng pagtatanggol, na sinusubukan pa ring buuin ng isang maliit na bahagi ng kanyang puso para kay Angelo ay gumuho.
Ang litratong yun, ang huling pako sa kanyang kabaong. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong masakit ngunit kailangan. Hindi na siya lalaban. Hindi na siya asa. Aalis siya. Hindi dahil sa pera. Aalis siya para iligtas ang natitira pa niyang kapiraso ng dignidad. Dahan-dahan, halos walang ingay, nagsimula siyang mag-impake. Inilagay niya sa isang lumang bag ang kanyang iilang damit. Tinitigan niya ang uniforme niya na nakasampay sa likod ng pinto. Ang unipormeng sumisimbolo sa kanyang lugar sa mundong ito. Ang huling bagay na tiningnan niya ay ang maliit na cactus sa tabi ng kanyang bintana. Ang regalo ni Angelo. Ang simbolo ng pag-asa na ngayon ay isa na lang simbolo ng kasinungalingan. Hindi niya ito kayang dalhin. Kumuha siya ng isang pirasong papel at isang ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagsusulat. Sir Angelo, salamat po sa lahat. Patawad po kung hindi ko nalaman agad ang aking lugar. Sana po ay maging masaya kayo sa piling ng taong tunay na para sa inyo. Lubos na gumagalang, Alina, walang emosyon, walang sumbatan, dahil ano pa ba ang sasabihin niya? Hating gabi na nang lumabas siya ng kanyang silid. Ang buong mansyon ay tahimik. Bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila isang dagundong sa kanyang dibdib. Inilapag niya ang sulat at ang susi ng kanyang kwarto sa ibabaw ng center table sa sala. Tumingin siya sa paligid sa huling pagkakataon. Ang magandang bahay na ito, ang paraisong naging impyerno niya. Tahimik niyang binuksan ang malaking pinto. Ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya. Nagsimula siyang maglakad palayo. Palayo sa mansyon ng mga De Villa. Palayo kay Angelo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang pera. Wala siyang plano. Ang tanging dala niya ay isang bag ng damit at isang pusong basag na ang mga piraso ay tila mga bituing nahulog mula sa langit at nawalan na ng ningning. Isang sinag ng araw na tumatama sa kanyang mga mata ang gumising kay Angelo. Napabalikwas siya ng bangon. 8:00 na ng umaga. Huli na siya sa kanyang meeting, pero hindi iyon ang unang pumasok sa isip niya. Alina. Isang masamang kutob ang biglang kumalat sa kanyang sistema. Mula kagabi ay hindi na niya ito nakita. Hindi ito lumabas para maghanda ng hapunan. Hindi rin ito lumabas para sa almusal kanina. Baka tulog pa? O baka hindi pa rin siya nito pinapansin. Nagmadali siyang bumaba. Ang mansyon ay tahimik. Masyadong tahimik. Mananglita, tawag niya sa headmaid. Sir? Sagot nito mula sa kusina. Nakita mo ba si Alina? Ay sir, hindi pa po. Akala ko po ay masama pa rin ang pakiramdam. Nakalak po ang pinto ng kwarto niya kanina. Mas lalong lumakas ang kaba sa dibdib ni Angelo. Naglakad siya papunta sa sala at doon, sa ibabaw ng center table, may nakita siyang isang nakatuping papel at isang susi. Ang puso niya ay biglang bumagsak na parang bato. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel. Ang sulat kamay ni Alina ay perpekto, ngunit tila nanginginig. Sir Angelo, salamat po sa lahat. Patawad po kung hindi ko nalaman agad ang aking lugar. Sana po ay maging masaya kayo sa piling ng taong tunay na para sa inyo. Lubos na gumagalang, Alina paulit-ulit niyang binasa ang maikling sulat. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang aking lugar. Ang taong tunay na para sa inyo. Ang mga salitang iyon ay sumasalamin sa lahat ng kasinungalingang sinabi ni Beatrice. At ang mas masakit, sumasalamin din sa masasakit na salitang binitawan niya kahapon. Hindi. Bulong niya sa sarili. Nguyang-nguya niya ang papel sa kanyang kamay. Ang galit ay hindi na para kay Beatrice, kundi para sa sarili niya. Ang tanga-tanga niya. Kasabay noon, nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sasagutin niya sana ng may galit
ngunit may nag-udyok sa kanyang pindutin ang answer. Hello? Sino to? Si Cassandra ito, kapatid ni Alina. Mabilis na sabi ng boses sa kabilang linya. Halatang nag-aalala ito. Nandyan ba si Alina? Hindi niya sinasagot ang tawag at text ko. Wala siya dito. Sagot ni Angelo. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Umalis siya. Ano? Bakit? Anong nangyari? Kasalanan ko, amin ni Angelo. Kasalanan ko at kasalanan ni Beatrice. Narinig niya ang malalim na paghinga ni Cassandra. That witch. May masamang plano yon laban kay Alina. May recording ako ng usapan nila ng mga kaibigan niya. Angelo, kailangan mong mahanap si Alina. Huwag mong hahayaang maniwala siya sa mga kasinungalingan ng babaeng yon. Pagkatapos ng tawag, naging malinaw ang lahat kay Angelo. Ang pag-uusap nila ni Cassandra, ang sulat ni Alina, ang mga nangyari sa nakalipas na mga araw. Lahat ay nag-ugnay. Hindi na niya inisip ang meeting. Hindi na niya inisip ang kumpanya. Isa lang ang nasa isip niya, si Alina. Mabilis siyang umakyat sa kanyang kwarto para magbihis. Habang naglalakad, dumaan siya sa tapat ng kwarto ni Alina. Sinubukan niyang buksan, ngunit nakalock. Ginamit niya ang master key. Pagpasok niya, ang silid ay malinis at walang laman. Maliban sa isang bagay, sa tabi ng bintana, nakatayo pa rin ang maliit na cactus na ibinigay niya. Naiwan ito. Ang simbolo ng pag-asa na ibinigay niya ay isinasauli nito sa kanya. Tila sinasabing, hindi ito para sa akin. Isang tawag ang ginawa ni Angelo. Beatrice. Sabi niya sa malamig na boses nang sagutin nito ang tawag. Angelo, my love, I knew you'd call. Malanding sabi nito. Makinig ka, putol ni Angelo. Ang boses ay nagbabaga sa galit. Kung may mangyaring masama kay Alina, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Hindi mo kilala kung ano ang kaya kong gawin. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Ibinaba niya ang tawag. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at tumakbo palabas ng mansyon. Ang unang lugar na naisip niya ay ang bahay ng mga Reyes. Sana umuwi ito doon. Ang pagmamaneho papunta sa probinsya ay tila isang karera laban sa oras. Bawat segundo na lumilipas ay isang pagtaas ng kanyang pagkabalisa. Paano kung hindi ito umuwi? Paano kung naglalakad lang ito sa kung saan-saan, mag-isa, at walang pera? Nang sa wakas, ay makarating siya sa simpleng bahay ng mga Reyes, halos tumalon siya palabas ng sasakyan. Nag-doorbell siya ng walang tigil. Isang matandang lalaki ang nagbukas, si Mang Tomas siguro. Kasunod nito ay isang babae, si Aling Elena. Ang mga mukha nila ay puno ng pag-aalala. Magandang araw po, sabi ni Angelo, hinihihingal. Ako po si Angelo de Villa. Nandito po ba si Alina? Nagkatinginan ang mag-asawa, ang pag-aalala sa kanilang mga muka ay napalitan ng takot. Wala siya dito, iho, sabi ni Aling Elena. Ang boses ay nanginginig. Hindi pa siya umuuwi. Akala namin ay nasa trabaho siya. Akala namin ay ligtas siya sa'yo. Ang mga huling salita ni Aling Elena ay parang isang kutsilyong bumaon sa puso ni Angelo. Ligtas sa kanya. Ngayon, naintindihan niya. Hindi lang si Beatrice ang halimaw sa kwentong ito. Siya rin. Nakatayo sa harap ng mga magulang ni Alina. Sa harap ng bahay na dapat ay kanlungan nito, sumumpa si Angelo sa sarili. Hahalughugin niya ang buong Pilipinas kung kinakailangan. Hindi siya titigil, hindi siya kakain, hindi siya matutulog. Habang may buhay, hahanapin niya si Alina. At kapag nahanap na niya ito, gagawin niya ang lahat para makuha muli ang tiwala nito. Kahit na yun pa, ang maging huling bagay na gagawin niya sa kanyang buhay. Madaling araw na nang sa wakas ay narating ni Alina ang kanilang bahay. Pagod na pagod. Ang paa niya ay namamanhid sa magdamag.
na paglalakad at pagsakay sa kung ano-anong bus. Ang puso niya ay kasing manhid ng kanyang mga paa. Nag-aalangan siyang kumatok. Anong sasabihin niya sa kanyang mga magulang? Paano niya ipapaliwanag ang biglaan niyang pag-uwi? Ngunit bago pa man niya maitaas ang kanyang kamay, bumukas ang pinto. Si Aling Elena. Ang mga mata nito ay namumugto, puno ng pag-aalala. Sa likod nito nakatayo si Mang Tomas. Ang muka ay guhit-guhit ng lungkot. "Anak," bulong ni Aling Elena. Walang salitang namutawi sa bibig ni Alina. Niyakap na lang niya ang kanyang ina at doon humagulhol ng todo. Ang lahat ng sakit, lahat ng hiya, lahat ng pagod ay ibinuhos niya sa iyak na yon. Sa loob ng bahay sa kanilang maliit na sala, isang tao ang tahimik na nakaupo sa isang sulok, nagmamasid. Si Angelo. Hindi siya umalis. Magdamag siyang naghintay. Ang mamahalin niyang damit ay lukot na. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang mga mata niya ay nakatuon lang kay Alina. Puno ng pagsisisi at determinasyon. Nang makita ni Alina si Angelo, natigilan siya. Ang galit at sakit ay muling bumalik. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Ang boses ay malamig. "Alina, mag-usap tayo." Pakiusap ni Angelo, dahan-dahang tumatayo. "Wala na tayong dapat pag-usapan," sagot ni Alina. Tumalikod siya. "Umalis ka na." "Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinakikinggan." Ang tensyon sa loob ng maliit na bahay ay puputok na. Pero bago pa man may makapagsalita ulit, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay. Ilang sandali pa, 2 tao ang pumasok ng walang paalam. Si Cassandra. At sa likod niya, ang taong pinakagusto ng kalimutan ni Alina. Si Beatrice Madrigal. Well, look what we have here," sabi ni Beatrice, tinitingnan ang kabuuan ng bahay ng may pagkasuklam. Ang drama queen. Umuwi na sa kanyang palasyo. Akala ko ba aalis ka na lang ng tahimik? Kailangan pa talagang sundan ka ng prinsipe mo. "Beatrice, tumigil ka na," babala ni Cassandra. "Bakit ate? Nagsasabi lang ako ng totoo." Ngumisi si Beatrice. Pagkatapos ay bumaling siya kay Alina. "Tingnan mo ang ginawa mo. Dahil sa'yo, ang isang Angelo de Villa ay nandito sa dampa na to. Hindi ka ba nahiya? Ang walang hiya dito ay ikaw." Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Si Cassandra. Humarap siya kay Beatrice. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Akala mo hindi ko alam ang mga pinaggagawa mo?" sabi ni Cassandra. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinindot ang play. "I will make them believe na may nangyari ulit sa amin. Konting picture lang yan, konting drama." Ang boses ni Beatrice mula sa recording ay umaling-aungaw sa buong sala. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice, maging si Alina ay natigilan. At yung litrato, dugtong ni Cassandra. "Kinausap ko yung kaibigan mong kasama mo sa picture na yon. Inamin niyang plinano niyo lahat. Inedit niyo yung picture para magmukhang magkayakap kayo ni Angelo. Ang totoo, pinipilit ka lang niyang paalisin noon." Lahat ng mata ay napunta kay Beatrice. Wala na itong masabi. Ang kanyang sandata, ang kasinungalingan, ay nawasak na. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang si Mang Tomas. Tumingin siya kay Angelo. "Iho," sabi niya sa isang mahinahong boses, "mahal mo ba talaga ang anak ko?" Tumingin si Angelo, hindi kay Mang Tomas, kundi direkta kay Alina. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. "Opo, mahal na mahal ko po siya." "Kung ganoon, patunayan mo." Akala ni Angelo ay kung anong mahirap na pagsubok ang ibibigay sa kanya. Ngunit ngumiti si Mang Tomas. "May butas ang bubong namin sa kusina. Umulan kagabi. Kaya mo bang ayusin?" Natigilan si Angelo. Pagkatapos ay tumango. "Opo."
Ako naman, iho, sabi ni Aling Elena, may daladalang isang palangganang puno ng sitaw. Magaling ka bang magtulong? Kailangan kong magluto ng pananghalian. Sa harap ng lahat, si Angelo De Villa, ang CEO ng isang multi-million peso company, ay umakyat sa bubong para magkumpuni ng butas at umupo sa sahig para tumulong magtulong ng sitaw. Ginawa niya ang lahat ng walang reklamo, nang may ngiti pa sa kanyang labi. Si Beatrice, na hindi na kinaya ang eksena, ay padabog na umalis, puno ng pagkatalo at kahihiyan. Nang matapos ang lahat, nilapitan ni Angelo si Alina. Ang damit niya ay may mantsa ng alikabok, ang kamay niya ay may amoy ng sitaw, pero sa mga mata ni Alina, hindi pa siya naging ganito kagwapo. Hinawakan ni Angelo ang kanyang mga kamay. Alina, sabi niya, ang boses ay malambing. Patawarin mo ako. Naging tanga ako. Hinayaan kong lamunin ako ng sarili kong mga demonyo. Pero isang bagay lang ang totoo sa lahat ng ito. Mahal kita. Lumuhod si Angelo sa harap niya. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong mundo. Pagpapatuloy niya. May mga tao pa ring huhusga. May mga tao pa ring sasaktan ka. Pero ipinapangako ko, sa bawat pagkakataon na yon, hahawakan ko ang kamay mo. Ipaglalaban kita. Dahil para sa mundo, baka hindi ka perpekto, pero para sa akin, Alina, ikaw ang buong mundo ko. Ang ganda mo ay nasa puso mo, isang gandang hindi nila kayang makita, pero ako, araw-araw kong nakikita. Tumingin si Alina sa paligid. Ang kanyang nanay at tatay ay nakangiting lumuluha. Si Cassandra ay nakangiti rin sa kanya. Isang ngiting totoo at puno ng pagmamahal. At sa harap niya, ang lalaking minahal niya, nakaluhod, iniaalay sa kanya ang buong puso nito. Sa sandaling iyon, lahat ng anino ng pagdududa ay nawala. Ang mga bulong ng hindi kakarapat-dapat ay napalitan ng isang sigaw ng pag-asa. Dahan-dahan, tumango si Alina. Ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng kaligayahan. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, tumingin siya sa mga mata ni Angelo ng diretso, nang may buong kumpiyansa, at ngumiti siya. 6 na buwan ang lumipas. Ang photosynthesis ay ang proseso kung saan ginagamit ng mga halaman ang sikat ng araw, tubig at carbon dioxide upang lumikha ng kanilang sariling pagkain. Tumayo si Alina sa harap ng klase. Ang boses niya ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Ang Alina ngayon ay isang horticulture student, isa sa pinakamagagaling sa kanyang klase. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwing nagsasalita siya tungkol sa mga halaman, ang kanyang tunay na pasyon. Pagkatapos ng klase, isang pamilyar na muka ang naghihintay sa kanya sa labas. Galing-galing naman ang future botanist ko, bati ni Angelo. Isang malawak na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Angelo! Tumawa si Alina at niyakap ito. Kanina ka pa? Kararating lang. Na-miss lang talaga kita agad. Sagot ni Angelo, hinalikan siya sa noo. Maghahawak kamay silang naglakad palabas ng campus. Ang dati agwat sa pagitan nila na parang langit at lupa ay ngayon ay wala na. Pantay na sila, hindi dahil sa pera o estado sa buhay, kundi dahil sa pagmamahal at respeto na mayroon sila para sa isa't isa. Isang hapon ng Sabado, nagkayayaan silang mag-shopping. Pero hindi tulad ng dati, hindi lang si Angelo ang kasama ni Alina. Kasama nila si Cassandra. Ate, ano sa tingin mo? Bagay ba sa akin ito? Tanong ni Alina, habang isinusukat ang isang simpleng asul na bestida. Sabi ni Cassandra. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Masyadong simple. Subukan mo yung pula, mas babagay yun sa'yo. Hindi sabat ni Alina. Tumatawa. Ikaw ang mahilig sa pula. Sa'yo bagay yan. Ito ang gusto ko.
Nagkatinginan ang magkapatid at sabay na nagtawanan. Ang dating tensyon sa pagitan nila ay napalitan na ng pag-unawa at pagmamahal. Natutunan ni Cassandra na ang halaga niya ay hindi lang nasa kanyang itsura. At natutunan ni Alina na ang boses niya ay karapat-dapat pakinggan. Sa katunayan, si Cassandra na ngayon ang laging humihingi ng payo kay Alina tungkol sa mga seryosong bagay sa buhay. Ang gabing iyon ay espesyal. Ang buong pamilya Reyes ay kumakain ng hapunan sa kanilang simpleng bakuran. Pero sa pagkakataong ito, mayroon silang isang espesyal na bisita na hindi na bisita ang turing. Angelo, iho, isa pa? Alok ni Mang Tomas, nilalagyan ng kanin ang plato ni Angelo. Naku tay, baka hindi na po ako magkasya sa mga damit ko, biro ni Angelo. Pero tinanggap pa rin ang kanin. Nasa tabi niya si Alina, pinapanood ang lahat ng may ngiti sa labi. Ang lalaking minsan ay amo niya lang, na kinakatakutan at hinahangaan niya mula sa malayo, ay heto ngayon, nakikipagkwentuhan sa kanyang ama na para bang matagal na silang magkakilala. Ito na ang pamilya niya. Nang matapos ang hapunan, niyaya ni Alina si Angelo sa likod bahay, kung saan naroon ang kanyang maliit na hardin. Tingnan mo, sabi ni Alina. Itinuturo ang isang paso sa gitna ng lahat. Ang cactus. Ang cactus na minsan niyang iniwan sa mansyon, ngunit ibinalik sa kanya ni Angelo. Sa ibabaw ng maliit at matinik na halaman, isang napakagandang bulaklak ang bumukadkad, kulay rosas, maliwanag, at puno ng buhay. Namulaklak na siya, bulong ni Alina. Niyakap siya ni Angelo mula sa likuran. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. Sabi ko naman sa'yo matatag ka. At kapag handa ka na, lalabas din ang tunay mong ganda. Humarap si Alina kay Angelo at hinaplos ang mukha nito. Salamat Angelo. Tinulungan mo akong makita yon. Hindi Alina, sagot ni Angelo. Ang mga mata ay seryoso at puno ng pag-ibig. Nakita ko lang kung ano ang matagal nang nandyan. Ikaw ang nagpatunay sa akin na posible palang magmahal ng totoo. Ikaw ang nagligtas sa akin. Hinalikan niya si Alina, isang halik na hindi na tulad ng dati, hindi na aksidente, hindi na magulo. Ito ay isang halik na puno ng pangunawa, pagtanggap, at isang pangako ng panghabang buhay. Habang magkayakap sila sa ilalim ng mga bituin, tinitingnan ang munting bulaklak na sumibol mula sa tinik. Naintindihan ni Alina ang lahat. Ang pag-ibig na dumating sa kanya ay hindi lang ang kanyang unang tunay na pag-ibig. Ito ang kanyang huli. Dahil sa pagmamahal na ito, hindi lang niya natagpuan si Angelo. Natagpuan din niya ang kanyang sarili. At dito nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Alina at Angelo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Bawat isa sa inyo ay naging bahagi ng kwentong ito at ang inyong pakikinig ang siyang nagbigay buhay sa bawat salita. Habang isinusulat ko ang kwento ni Alina at ni Angelo, naging pangarap kong maipadama sa inyo ang isang simpleng katotohanan na ang tunay na ganda ay hindi kailanman nasusukat sa kung ano ang nakikita ng ating mga mata. Ito ay nasa kabutihan ng puso, sa tapang na mahalin ang ating sarili sa kabila ng ating mga kakulangan, at sa pag-asang merong isang taong makikita ang tunay nating halaga. Sana, sa pamamagitan ng kanilang kwento, naramdaman ninyo na lahat tayo ay karapat-dapat mahalin ng buo at walang pag-aalinlangan. Sana ay nagbigay ito sa inyo ng pag-asa na sa kabila ng mga pagsubok at masasakit na salita, ang tunay na pag-ibig ay laging mananaig. Ikinagagalak kong malaman kung ano ang inyong naramdaman, ano ang paborito ninyong eksena, anong aral ang pinakatumatak sa inyong puso. Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin
sa comment section sa ibaba. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng kilig at pag-ibig.